Calvin, gaano kaganda si Kyra? Ay, Ano- Kira. Sorry. Kira, gaano gwapo si Calvin? Ayan, kung mapapansin niyo naman, ako yung... Ikaw yung sarili mong tinatanong ko, Yes, huwag mo na paikutin. Yes, kung sa tingin niyo naman yung demonyo ako na buhay, she's like an angel. Okay. Yes, Kira. Ay, Gaano ka gwapo naman to? O ka mahal-mahal? well, hindi ko naman po pwede umupo dito at magsinungaling sa inyo, di ba? Correct. Tignan naman po natin si Kelvin, yung pogi niya. Totoo. Di ba? So, Parang may gusto sabihin si Gino. Gino, mamaya tatanungin ka kung gaano kaganda si Tart. okay. Sige, thank you very much and good luck. Good luck. Tito JN, maraming salamat. Unang tanong pa lang, pasabog na agad-agad ang mga narinig po natin, no? Tama, ito si Junardo ay napaawa. Pero gusto ko lang batin, ito po sa akin, Tito Jun Lalin, hello, magandang hapon. Of Ate course. Mildred, hello, ayan. Oo. Ayan. Sige. Go, Kuya Jewel. Mama Ngayon, Cho. ang ating next question ay magagaling kay Joseph Atilano from Inquirer.net. Yes. Hi, Joseph. Ha? Good afternoon. Hello, Joseph. Dito ka na lang, Joseph. Halika, samahan mo. Good afternoon, my name is Joseph Atilano from Inquirer.net. My questions are for Mr. Kelvin Miranda and Miss Kira. So I have the same question for the both of you. Let's start first with Mr. Kelvin. Thank you. Gusto niyo po tulungan kita, Joseph? Given in the movie that both of you are dealing with terminal illnesses, in real life, would you exhibit the same resolve to still live your life to the fullest? Pagka kahit may terminal illness ka, lalaban ka pa. Yes. Thank you for the question. Ako, gusto mo ako? Ako, as a person, nakaka-relate naman ako kay Sol. Kasi takot ako. Marami akong kinakatakutan, even sa death. Pero ang laki ng tinulong sa akin ng Shai or ng Chancellor and I, ng character ko, na ma-realize na lahat naman tayo, magpapantay ang mga paa, di ba? Hindi naman tayo mananatili dito sa mundo ng panghabang buhay talaga. So, ba't hindi ka mamukay ng gusto mo? Ba't hindi ka mamukay ng masaya na wala ka na natapakan ng ibang tao? Hanggang sa gusto mo, di ba? Kasi, sakit ba ang kailangan mong maranasan para ma-realize mo na kailangan mong i-enjoy yung journey? Kasi pag nandun ka na sa destination, wala na eh. Yun na nga yung end. Diba? Pero kadalasan minsan yung destination, yan yung simula pa lang. Diba? So, iba-iba. For me, nakaka-relate ako kay Sol. Gagawin ko rin yung ginawa niya kung sakaling may ganun akong kalagayan o malagay ako sa sitwasyon niya. Gagawin ko na kasi paano kung bukas wala na ako? Ano bang gagawin ko? Antayin ko na lang yung oras ko. Pakinggan ko yung tulog ng orasan, hindi eh. Para sa akin, kung may kaya pa akong gawin hanggat nabubuhay ako, gagawin ko yun ng buong puso ko. Yun. Harapin ko lahat ng tapang ko, harapin ko lahat ng takot ko. Parehas. Thank you, Mr. Kelvin. I have the same question for Ms. Kira. Kira Ballinger. Yes. Dati di ba Kira, sa apelido mo lang nahihirapan, no? Ngayon sa Yun Kira. na sa first name na. Charot. I'll just read it and read this for you guys the question. Given in the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses. In real life, would you exhibit the same resolve to still live your life to the fullest? Yes, I would. And sa ngayon ko, I already am living my life to the fullest. I'm telling the people, my loved ones, that I care about them bago mahuli ang lahat. Kasi malay po natin, pwede po ako matsugi bukas at hindi ako magiging masaya sa life ko. Ay, sorry, wag naman. Pero life is beautiful talaga and it really should be cherished every day kahit gaano man kapangit ang nangyayari sa buhay natin. If you know where to look or if you can look hard enough, you will find something good. And I think na, yes, we should be processing the bad na maayos, di ba? Pero syempre, wag din po natin hayaan na
lamunin tayo ng lungkot, ng galit, ng ating disappointment, and let it stop us from living our lives to the fullest. Yun po. Thank you. Just so we have 2 more questions. So, Okay, thanks for Joseph. answering. Alright, for Mr. Kelvin, prior to getting to work together for this upcoming movie, Chances Are You and I, what were your initial impressions of each other? And how has it changed since filming wrapped up? Narinig natin mga rumors, news reports, I'm sure you heard of each other, don't agree. So when officially you guys got casted to work together in this movie, upcoming movie, did those initial impressions or thoughts, opinions change after filming wrapped up? Para sa akin kasi yung first impression, hindi ako naniniwala. Wala akong impression nung una ko siyang nakita. Nagkaroon ako ng impression sa kanya nung na nagkaroon na kami ng script reading, magalang at saka ano siya, very, ano yun, charming, ganun siya as a person. Bagay talaga sa kanya yung character niya sa Gabby. Kasi maliwanag siya nung una ko siya nakita. Yun. Siguro isa yun sa reason bakit napili nila si Kira na gumanap bilang si Gabby. So, ayun siya. Very maliwanag siyang tao. Yun. Thank you for answering. Same question for Miss Kira. Natatawa ako kasi when I first met Kelvin, syempre I had no idea about who he was. So when we showed up to the look test and everything, dyan po kami unang nagkakilala sa look test. Nakahigaw siya, naka-leather jacket siya. Sorry, nakakatawa just recalling it. Pero, oo, alam mo siya yung typical na bad boy, ganun. Eh ako, medyo bad experience ako sa bad boy. So, syempre, this is just a first impression lang po ha. Syempre, when I first saw Kelvin na ganun yung ano niya, inisip ko, ay, feeling ko mayabang to. Ay, baka mahangin to. But then, syempre, when I got to know you more, nalaman ko na napakalalim siyang tao. Totoo, he's a very deep person, he's very wise, and kita niyo naman, he has a lot to say because he really thinks. And bukod doon, he's a very generous actor. Yeah. And sorry, dagdag ko lang po, I don't believe that first impressions last. Thank you. Thank you. Last question, like lang. Okay lang, Joseph. Alright, can you... Good. Alright, can you share with us any funny experience that both of you had while filming? Kahit one funny experience or unexpected, something comical. Shoot talaga kami sa Korea, nakakatawa talaga yun. Kasi talagang nanginginig kami pag walang action eh. Pero nakakayanan namin kapag nag-roll na yung camera. Tapos pag nag-cut ulit, nanginginig kami ulit sa sobrang lamig. Kasi kahit trip na yung suot namin, yung batong ng mga hit, kung ano man suot namin, ang lamig pa rin. May heat packs na kami, may apoy na dyan, may kumot na, pero talagang nanginginig pa. Pero pag, okay, actors cue, actors cue na, bigla na nawawala. Pero meron talagang isang eksena doon na hindi na talaga namin mapigilan yung sobrang lamig. Kaya sige na, lamigin na kami sa direct. May isang scene doon na gano'n, naglalakad kami sa open air na. Kasi sobrang lakas ng hangin, ang lamig, tas madaling araw. Since late na kami nag-start, since late na yung call time namin, late na kami nagsimula. Tapos madaling araw na, ang lamig talaga. Hindi na namin mapigilan yung minute namin, naglalakad kami ng nanginginig sa eksena. Actually, syempre yun din yung sasagutin ko kasi nakakatawa talaga. Pero may iba naman, when we were shooting sa hospital, ngayon, si Kelvin naglalakad siya dahan-dahan sa hallway, tapos nagpe-play po yung music na demonyo. Tapos ako, nasa gilid ako, I'm watching, tapos super liwanag yung ilaw dun sa dulo ng hallway. Eh, syempre, pag babae, alam nyo na, pag red days na, di ba, sobrang heightened yung emotions natin. So when I was watching that, as a woman and as an actress, watching Kelvin slowly walking, papunta sa ilaw, paano papunta siya sa langit? Naloko ako. Alam niya, Direk Richie to, kasi siyang unang nakakita sa akin. Umiiyak po ako sa gilid.
Diba? Tapos sabi ni Direk Richie, okay, skills na ka umiiyak. Sabi ko, Direk Richie, sorry po, na-taste ko na po ngayon. Yun po, yun yung nakakatawa. Do you remember? Oo. Tapos, nung nakita niya ako, syempre nasa gilid lang ako eh. Sabi niya, oh, nangyari sa'yo? Wala. Tapos, nakarating din sa kanya na, ganun na nga. Na-awkward siya, nakakatawa. Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin sa akin. So, ayun. SK ako, thank you. Ayan. Maraming. Ay, Joseph, bakit ganun? Thank you, Joseph Atilano from Inquirer.net. Before we go to, before we go to Rose Garcia Sure, over si Kuya there. Dondan, hello. Kuya Irving, Ate Marie Grace. Ayan, before we go to Rose Garcia over there sa Studio 1, papasok mo na sa studio to si Miss Maridol Reño. Ah, yes. Gusto ko malaman kay writer and Denise, true story ba to? Nangyari ba to sa totoong buhay? Experience mo ba to? Anong inspiration mo? Paano mo nasulat yung story? Actually, I'm waiting for that question. Thank you so much, Miss Ella. So, thank you po. Sobrang inaabangan ko yung question. Actually, started from a habit of mine. I love tossing coins and asking random questions. I wrote the concept when I was in high school. I was graduating in high school 2014. And then yung lumabas ko yung demonyo 2017, I incorporated the song, and then chances are you and I was great. Hindi po siya nangyari sa totoong buhay. It was a fictional story I made up. I used my habit and the message through that story sa character ko ni Kelvin, si Solisika, and you will understand ko further kung ano yung message ng pagkasunod, ang reason ng pag-toss ka ng coin when you watch the film. At saka po si Gabby, ginawa ko po siyang angel na magiging reason kung bakit i-share ko ni Solisika ang message niya through the tossing of coins. Simple po. Salamat. Kidirek, ba't si Kelvin at saka si Kira pinili mo sa lahat ng mga young stars natin? Like, meron pa bang parang listahan? Sila ba first choice mo? Paano mo sila napili? Simply because sila yung perfect para dun sa casting na hinahanap ko. Marami akong napagpilian, marami akong kinonsider, pero nandun yung pag nakita mo kung sino yung nasa vision mo to portray a certain character, yun po yung dapat mapagpiliin. So, sa kanilang dalawa, nung na-pitch ko sa kanila yung konsepto at narinig ko sila kung paano nila i-embrace yung character nila, yun po yung naging inspiration ko to get them. First choice. Yes. Yan. Dahil si Rose Garcia ay nandun na, ayan. May microphone na ba si Jairo? Naman! Ayan. Yes. Pasok. Dami ng tanong. Hindi, Kelvin and Kira. Siyempre parang